Diyos mio Marimar, grabe mga kababayan. Libo-libo na po ang nasasawi sa nangyayaring kaguluhan dito sa Iran. Ali Khamenei humihina na ang kapit sa kapangyarihan nito. Grabe mga kababayan. Meron bang mga Pilipino ang nadamay dito? Panoorin po natin ang nakakakilabot na balita. Grabe ito mga kababayan. Mapapamarimar kayo dito. Sa 35 taon na pamumuno bilang Supreme Leader ng Iran, ngayon 2026 ay unti-unti na yatang kumakawala sa bigkis ng kapangyarihan si Ali Khamenei, ang ilang mga Iranians na nagsasakal na sa kanyang rehimen sa Tehran. Pero teka muna, sino nga po ba si Khamenei? Si Khamenei ay nagsilbi bilang ikalawang Supreme Leader ng bansa kasunod ni Ruhollah Khomeini na namuno naman sa Tehran mula 1970 hanggang 1989. Bilang Supreme Leader ng Iran, nasa kanya ang pinakamataas na otoridad ng bansa. Kaugnay nito, siya ang Commander-in-Chief ng Iranian Military Forces at maging ang Provisional Head ng Judiciary, Legislative at Executive Branch ng Tehran. Panghabang buhay naman ang katagalan ng kanyang posisyon. Ang Assembly of Experts lamang ang naghahalal kung sino ang susunod na magiging leader ng Iran. Ayan mga kababayan, grabe ano. Forever pala na magiging supreme leader ito. Mala China pala ito mga kababayan kasi si Xi Jinping. Forever din na presidente ito ng Communist Party ng China. Ano kaya ang nangyayari sa Iran? Mga kababayan, bakit nagkakaroon ng malagim na kaguluhan at ang mga Iranian na ito ay sinusupil ng gobyerno at talagang marami pong mga nagbibis ang buhay dito. May mga Pilipino ba? Ituloy po natin ito. Sa kabila nito, ano nga po ba ang dahilan kung bakit nagtapos ang rehimen ni Khamenei? Kilala ang Iran bilang isa sa bansang sagana sa langis, kasama ang mga bansang China, Iraq, United Arab Emirates, Afghanistan, Pakistan, Russia at iba pa. Kaugnay nito, batay sa datos ng Central Bank of Iran noong taong 2023, umabot sa $56.797 billion ang halaga ng Iranian oil exports. Dahil sa malakas na Iranian crude, tinawag ng mga geopolitical analysts ang Iran bilang energy superpower. Higit sa oil o langis na tinaguri ang black gold ng mga industriya. Alam ng mga malalaking bansa ang patungkol sa nuclear program ng Tehran. Ayan mga kababayan, bali-balita may malaking babala ang presidente ng Amerika na si Donald Trump. US babala versus Iran sa UN. Nako po mga kababayan, ayan no. Maaring si Donald Trump ay makikialam dito sa nangyayaring kaguluhan. Mayaman din pala ito sa langis, gaya ng China, Russia at Venezuela. Nako po, tila si Donald Trump ay papasok na naman dito. Noong 1950, sa ilalim ng Pahlavi Dynasty at suporta ng Estados Unidos, nagsimula ang pagdevelop ng nuclear capabilities ng Iran. 1970s nang sinimulan ang plano na magpatayo ng nuclear reactors. Subalit, pagdating ng 1979, natigil po ito dahil sa Iranian Revolution na nagpabagsak naman sa Pahlavi Dynasty. Sa ulat ng US na nagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng Ahmad Project taong 1989 sa pangunguna naman ni Mohsen Fakhrizad Mohammadabi, isang Iranian nuclear physicist at scientist. Ngunit natigil din ito taong 2003 ayon naman sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Sa naging investigasyon ng IAEA, layon umano ng Ahmad Project na magdisenyo at magsagawa ng nuclear payloads, mag-manufacture ng explosive components at magparami ng uranium. At dahil sa panganib na dala nito ay nagpataw ng mga sanctions ng United Nations laban sa Iran. Kung pag-uusapan naman ang pagtakbo ng gobyerno ng Iran, lumalabas sa 2024 Corruption Perceptions Index na nasa rank 151 kung saan may score ang Iran na 23 from 100 o highly corrupt. Ayan mga kababayan, no? Konti lang ang lamang ng Iran, no? Ang Pilipinas 33 points, oh.
2024 Corruption Perceptions Index Score Comparison. Yung Philippines, 33 points ang pagka-corrupt. 23 points naman ang Iran. Halos pantay po ang mga kababayan. Sa nangyayaring flood control na ito ay tila papantay na ang Pilipinas dito. Puputos lamang po yan sa Pilipinas na nasa rank na 114 at may score na 33 points. Sa kabila nito, iginiit ni Khamenei na occasional at hindi sistematiko ang nangyayaring korupsyon sa Tehran. At kung ganun nga ba talaga, ay bakit patuloy sa paglobo ang inflation sa bansa? Sa datos ng Statistical Center of Iran noong December 2025, pumalo sa 42% ang inflation rate ng Iran. Atin pong tandaan, ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa isang bansa. At dahil dito, nakita ng mga ekonomista ng Iran na malaking dagok sa paglago ng ekonomiya ng Tehran ang nararanasan nitong hyperinflation. Nako, mga kababayan, tila Pilipinas ito. Dahil ang dolyares, malapit nang mag 60 pesos kontra peso. Mga kababayan, konti na lang ay magiging Iran na rin ang Pilipinas dahil po sa matinding mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Matindi ito. Konti na lang, oh. Maliban pa rito, nakaambag din sa hirap ng pamumuhay ang tunggalian ng Iran at Estados Unidos. Naaalala niyo pa ba noong June 22, 2025, inilunsad ng Estados Unidos ang Operation Midnight Hammer para puntiryahin ang mga nuclear facilities umano ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Dito ginamit ng US ang Bunk Buster, isang guided bomb unit and massive ordnance penetrator. Kaugnay rin po nito dahil sa bagong sanctions ng US sa Iran dahil sa bumabangon na nuclear program nito ay bumaba ang palitan ng Iranian rial kontra dolyar. Noong September 2025, pumatak ang palitan sa 1.4 million rial para sa isang dolyar. Sa naging patong-patong na mga isyong kinakaharap ng Iran, tila ang mga ito ay naging time bomb para sa mga residente. Grabe, 1.4 million IRR kontra $1. Magkano yan sa mga kababayan sa peso? Grabe, oh. Ang isang dolyar, isang 1.4 million IRR. Magkano ba ang palitan, mga kababayan? Magkano ba ang converted na yan? Naku po, magkano ba ang Iranian money? Peso to PH peso to Iranian money. Grabe, mga kababayan, no. 1 peso to Iranian, Philippine peso, Iranian. Ang 1 peso, ang 1 peso Philippine money equal to 17,925.17 IRR using the current mid-market. Grabe, ganito pala ang pera doon. Anong mas mataas, mga kababayan, yung pera ba ng yung pera ba ng, kasi dito sa 1.4 million IRR, 2 peso. Sa atin naman, ang 1 peso Philippine money to Iranian money ay 17,000 po, mga kababayan. Grabe ito. Kaya naman, noong December 28, 2025, sumiklab ang isang malawakang protesta sa Tehran. Bilang tugon naman ng rehimen ni Khamenei ay ipinag-utos ni Khamenei ang isang internet blackout sa buong Iran. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Yan, mga kababayan, alam naman natin na ang Iran at ang US ay matindi po ang labanan na nangyayari dito. Matindi po ito. Ano bang sinasabi ng mga komento dito? Basta media, isa lang pakay, paano ihihina yan? Hindi nga makalusob ang Amerika dahil nag-aalangan din ang Amerika dahil sa kapag binomba nila
ang Iran. Sa tingin nyo ba hindi gaganti ang Iran sa dami ng missile nila, at ang kapag nangyari ito, akala nyo ba hindi tatamaan ang ekonomiya ng mundo? Ganyan kalaki ang impact nito sa buong mundo. Ultimo langis na manggagaling sa Saudi at UAE, walang makakalabas dahil isa lang ang daanan ng mga barko dyan, ang Hormuz. Humina pero nasa posisyon pa rin at takot ang Amerika at Israel. Atakihin ito. Hanggang ngayon puro banta lang si Trump at Netanyahu. Akala nila matatakot si Khamenei sa kanilang banta. Yun pala, sila ang takot sa banta ng Iran. Kaya hanggang ngayon banta pa rin pag-atake na nangyayari, puro banta. Pwede nga mas malala yung lumakas na protesta, hehe, walang natira. Iranian Islamic government strongly adheres with Arab colonial legacy. Wala talagang maganda dinulot ang Islam sa mundo. Bullshit, fake news. Ayan, bullshit daw. Mga taong kuweba kasi ang mga namumuno sa Iran. Ayan po mga kababayan ang mga nangyayari. Talagang iba talaga ang giyera. Pero sa tingin nyo mga kababayan, pag nilusob po ng Amerika ang Iran, hindi gaganti ang... Pag nilusob po ng Amerika ang Iran, sa tingin nyo hindi po magre-retaliate itong Iran sa Amerika? Diba mga kababayan? So, dyan na lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po. At isubscribe ang ating YouTube channel. Mabuhay po. This is The Wonders Philippines. Salamat sa inyong suporta.